Simula pa lang, talo na ang Rusya sa digmaan sa Ukraine. Maaaring hindi ito nakita ni Vladimir Putin at baka hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nakikita. Maaari ring sabihin na hindi rin ito inasahan ng kanluran. Gayunpaman, palaging may nakatagong kalamangan ang Ukraine na ngayon lang talaga lumalabas at ito ang hawak nila laban sa Rusya sa loob ng mahigit 3 taon. Sa digmaang inaasahang matatapos agad, ito ang dahilan kung bakit hindi magtatagumpay si Putin sa Ukraine. Dahil nakamit ng Ukraine ang teknolohikal na kahusayan na hindi nagawa ng Rusya. Ayon yan kay Paul Warburg, na inilatag ang kanyang argumento sa isang YouTube video noong Oktubre 1. Binanggit niya na ang teknolohikal na kalamangan ng Ukraine ay hindi lang bunga ng pakikipag-ugnayan nito sa kanluran. Nanggagaling ito sa mahahalagang pagkakaiba sa lahat ng aspeto ng Ukraine at Russia, mula sa paraan ng pamamahala ng dalawang bansa sa kanilang lipunan, hanggang sa mga estratehiyang ginagamit nila sa labanan. Sa totoo lang, ang nakikita natin sa puntong ito ng digmaan sa Ukraine ay ang Russia ay lalong humihina habang lumilipas ang bawat araw. Samantalang ang Ukraine ay lalong lumalakas araw-araw, lalo na mula sa pananaw ng teknolohiya. Ito ay isang bagay na nangyayari sa buong digmaan. Dagdag pa ni Warburg, ngayon, napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya ng Ukraine na hindi na kayang makasabay ang Russia. Tingnan mo lang ang ilang bagong sandatang imbento ng Ukraine para makita iyon. Halimbawa, Flamingo. Sa unang tingin, parang hindi naman naiiba ang sandatang ito sa mga cruise missile na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine mula simula ng pananakop ni Putin. Gayunpaman, may kaunting pagkakaiba ito. Sa simula pa lang, isa itong hybrid ng drone at cruise missile na may modernong diplomasya. At dagdag pa rito, mayroon din itong mga elemento ng penetrator bomb na nakapaloob dito. Wala pang nagawa niyan dati. Habang nakabuo ang Ukraine ng bagong uri ng sandata gamit ang mga natutunan nila sa drone warfare sa laban nila sa Rusya. Sa madaling sabi, ang Flamingo ay resulta ng mga taong pagsasaayos at pagsubok ng Ukraine. Pinapayagan nilang mag-eksperimento ang pinakamalikhain nilang tao para makalikha ng mga bagay na di maiisip sa lipunang Ruso. Isang sandata na kumikilos na parang drone at misil ng sabay at kayang umabot ng 3,000 kilometro na mga 1,800 at 60 milya sa loob ng Russia, habang may dalang warhead na higit sa 1 tonelada ang bigat. Ipapakita sa video mamaya kung bakit hindi kayang gawin ito ng Russia. Pero una, tingnan muna natin ang iba pang mga inobasyon ng mga Ukranyano. Ang Flamingo ay halimbawa ng Ukraine na bumuo ng bagong sandata para sa isang layunin. Matagal nang nagsasagawa ang bansa ng mga long-range na drone strike sa teritoryo ng Russia. Mayroon din itong mga long-range na missile na ibinigay ng kanluran. Ngunit madalas itong may mga limitasyon kung paano at kailan ito maaring gamitin. Nagsimula lamang noong Setyembre ang United States na payagan ang Ukraine na atakihin ang mga target ng Russia gamit ang mga missile na gawa sa Amerika. Matapos nitong tahimik na hadlangan ang bansa na gawin ito sa loob ng ilang buwan. Solusyon ang Flamingo sa ganitong problema. Kung gagawin ito ng Ukraine sa sarili nilang bansa, walang makakapigil sa kanila. Ito ay isang halimbawa ng pag-aangkop ng Ukraine sa kung ano ang nasa harap nila. At makikita rin ang parehong paraan sa kanilang pagbuo ng mga interceptor drone. Ang mga drone na ito na nagkakahalaga ng mula $1,000 ay dinisenyo para pigilan ang mga drone ng Russia sa pag-atake at ginagamit ng Ukraine. Ang teknolohiyang ito ay nasubukan na sa labanan, kaya handa nang mamuhunan dito ang mga kaalyado ng Ukraine. Noong Setyembre, nangako ang United Kingdom ng plano para payagan ang Ukraine gumawa ng maraming interceptor drone. Tinawag na Project Octopus. Layunin ng plano na hayaan ang Ukraine gumawa ng libu-libong interceptor kada buwan. Magkakaroon sila ng malaking imbakan ng drone na napatunayang epektibo laban sa mga Shahid na ginagamit ng Russia sa Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, layunin ng Ukraine na maabot ang kakayahang magpadala ng 1,000 interceptor araw-araw para mapigilan ang mga drone ng Russia. Muling nakaharap ng Ukraine ang problema at nalutas nila ito. Pinangunahan ng Ukraine ang paggawa ng artificial intelligence, powered drones na naging epektibo. Sa pagkakataong ito, hinahanap ng Ukraine ang solusyon sa kakulangan ng tao kumpara sa Russia. Isa sa mga pinakabagong halimbawa ng paggamit ng Ukraine ng artificial intelligence
ay ang mga Guided Artificial Intelligence Attack Drone Swarm na ipinakilala nila sa larangan ng labanan. Noong Setyembre 2, inanunsyo ng United 24 Media na ang Ukraine ang unang militar sa kasaysayan na gumamit ng artificial intelligence, controlled drone swarm sa labanan. Ang mga drone na iyon ay hindi nangangailangan ng human operator. Hindi na kailangang ilagay sa panganib ng mga sundalong Ukrainian ang kanilang sarili. Maaari silang ipalit sa sundalo dahil kaya nilang maghanap at sumira ng mga sundalong Ruso at armor na halos walang tao ang nagbabantay. Plano ng Rusya mula simula ay talunin ang Ukraine gamit ang dami nila. Gamit ang artificial intelligence drones, binabago ng Ukraine ang sitwasyon at ipinapakita ang inobasyon sa paglutas ng problema. Kahanga-hanga ang tatlong halimbawa ng inobasyon ng Ukraine. Kahit hindi sila kasing makabago ng unang intercontinental ballistic missile. Gayunpaman, hindi lang ang teknolohiya mismo ang nagbibigay ng kalamangan sa Ukraine, kundi kung paano ginagamit ang teknolohiyang iyon. Gaya ng paliwanag ni Warburg, ang mga sandata tulad ng Flamingo at Interceptor ng Ukraine. Ayon kay Warburg, maaaring hindi makabago ang mga drone sa teknolohiya, pero napakamakabago nito sa digmaan sa paraan ng paggamit nila sa aktwal na sitwasyon sa labanan. Ihambing ito sa sinabi ni Warburg tungkol sa ginagawa ng Russia pagdating sa inobasyon. Kasabay nito, mukhang hindi naman talaga ganoon ka-innovative ang Russia. Minsan, ginagaya nila ang mga inobasyon ng Ukraine, lalo na kung madali lang itong gawin. Sa kabuuan, wala namang masyadong bagong dala ang Russia sa labanan. May punto siya dito. Marahil ang pinakamahalagang innovation ng Russia sa ngayon ay ang kanilang glide bombs na nagbibigay daan sa Russia na gawing semi-guided munitions ang mga bomba mula pa noong panahon ng Soviet. Pero bukod doon, wala ring masyadong innovation ang Russia. Kinopya lang nito ang ginawa ng Ukraine na parang madali lang gayahin. Ipinapakita nito ang pangunahing pagkakaiba ng estilo ng pakikidigma ng Ukraine at Russia. Mas mahalaga para sa Russia na umasa sa mayroon sila kaysa mag-innovate. Para sa Ukraine, mahalaga ang pag-aangkop. Tuwing may bagong problema, ang teknolohikal na kahusayan ng Ukraine ang tumutulong sa pagharap at paghahanap ng solusyon. Gayunpaman, mas malalim pa ito kaysa sa pagkakaiba ng mga estratehiya sa militar. Totoong dahilan ng pagkatalo ng Russia sa digmaan sa Ukraine ay dahil nakaayos ang lipunan nito na imposibleng magtaglay ng teknolohikal na kalamangan laban sa Ukraine. Sabi ni Warburg, ang pinakapunto ay ang labanan ng demokrasya laban sa diktadura. Ayon kay Warburg, sa kasaysayan, ang una ay laging nananalo laban sa huli sa teknolohiya dahil sa isang simpleng dahilan. O mga gobyerno na mas inklusibo sa karaniwang tao sa lipunan. Kahit hindi sila ganap, mas mataas ang demokrasya kaysa sa mga sentralisado at di-inklusibong gobyerno na kulang sa oportunidad para sa karaniwang tao. Ang punto niya, ang malayang lipunan ay nagpapalago ng inobasyon dahil ginagantimpalaan dito ang mga nag-iinobasyon. Ihambing ito sa sentralisadong lipunan na ang inobasyon ay nangyayari lang kapag iniutos ng nakatataas at nagiging malinaw kung bakit naungusan ng Ukraine ang iba. Ang mga inobador nila ay gumagawa para lutasin ang mga problema at sila ay ginagantimpalaan dahil dito. Pero sa Rusya, ang sinumang maaring may kakayahan sa inobasyon ay binibigyan ng lahat ng dahilan para huwag maglabas ng mga bagong ideya. Balik tayo sa Interceptor drone. Ginawa ito ng Ukraine dahil may problema sila sa long-range drone attacks ng Rusya. Nakita mo ba ang mga pag-ataking ito ay naging mas madalas at mas matindi sa buong 2025 na nagdulot ng maraming pagkakataon kung saan binomba ng Rusya ang Ukraine gamit ang daan-daang Shahid type na drone para malampasan ang kanilang air defenses. Itinampok ang Setyembre para sa taktikang ito. Ayon sa ABC News, nagpakawala ang Rusya ng 5,636 na drone laban sa Ukraine noong Setyembre. Iyan ay kumakatawan sa 39% pagtaas kumpara sa bilang ng mga drone ng Rusya na inilunsad noong nakaraang buwan. Ngunit mas mababa pa rin ito kaysa sa record-breaking na 6,400. 43 drone na inilunsad ng Rusya noong Hulyo 2025. Malinaw ang problema. Libo-libong drone ang inilulunsad ng Rusya bawat buwan na kailangang harapin ng Ukraine. Ang Interceptor drone ngayon ay hindi gaanong high-tech na solusyon sa problema.
Mura at madaling gawin ito ng Ukraine. Namumukod tangi silang teknolohiya dahil abot kaya sila. Ang maliit na drone na nagkakahalaga ng $1,000 ay pwedeng lagyan ng murang warhead at ipadala laban sa Shahid type na drone na nagkakahalaga sa Russia ng 20 hanggang 70 beses na mas mahal. Kagiliw-giliw, nilulutas ng Ukraine ang isa pang problema gamit ang mga drone. Tinutulungan ng mga interceptor ang Ukraine laban sa Shahid type na drone ng Russia. Malaki talaga ang agwat ng presyo ng interceptor at Shahid na pinapayagan din nito ang Ukraine na maubos ang pinansyal na yaman ng Russia sa pamamagitan ng pagpilit dito na maglunsad ng mas maraming bigong pag-atake gaya ng itinuro ni Warburg. Ito ang nagbigay daan sa Ukraine na matalo ang Russia sa digmaan ng pag-ubos, kung saan magiging masyadong magastos para sa Russia na talunin ang Ukraine sa pangmatagalan dahil mas abot kaya para sa Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Marami pang maaaring pagbasehan dito, kahit karamihan ay hindi tungkol sa teknolohikal na kahusayan ng Ukraine. Para malaman ang epekto ng pagkaubos ng lakas sa Russia, panoorin ang aming video tungkol sa paksa at kung paano ang propaganda ng Kremlin ay tumatalikod kay Putin. Mahalaga ang kakayahan ng Ukraine mag-adapt. Kaya nilang baliktarin ang digmaan ng pagkaubos na sinimulan ng Russia. Binanggit na ni Warburg ang puntong iyan, gaya ng napag-usapan na. Si Mick Ryan na sumusulat para sa Futura. Pinagtibay ni Doktrina sa artikulo na binago ng Ukraine ang katangian ng digmaan dahil sa kakayahan nitong magbago. Mas malawak pa ang abot ng teknolohikal na pagsingit kaysa drone. Ayon kay Ryan, pinayagan nila ang pagsasanib ng artificial intelligence civilian at militar na sensor network at demokratikong pag-access sa impormasyon sa labanan. Nakakatulong ang artificial intelligence sa mga drone na pumili at kumpirmahin ang target gamit ang open source sensors at intelihensya. Saka pinagsasama ito sa militar na impormasyon. Ipinapakita nitong muli ang ugnayan ng demokrasya at diktadura sa pagbabahagi ng impormasyon at paraan ng militar. Aktibong hinihikayat ng Ukraine ang kahit sino at lahat na magbahagi ng impormasyon gamit ang anumang paraan na mayroon sila para makatulong sa pagsisikap sa digmaan. Samantala, ang Rusya ay nang-aapi. Gumagawa ito ng mga bagay tulad ng pagsasara ng internet access sa mga rehiyon na tinatamaan ng mga long-range drone strike ng Ukraine dahil gusto nitong kaunti lang ang impormasyong lumalabas. Paano nga ba maiisip ng karaniwang Ruso ang isang solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng Rusya laban sa Ukraine kung di sila pinapayagang makita ang mga hamon na iyon? Mahalaga rin para sa Ukraine ang impormasyon tulad ng paglikha ng kapaligirang magpapalakas sa kanilang mga innovator. Maaaring ang kakulangan ng impormasyon na ibinabahagi sa mga makakatulong ang sanhi ng maraming problema sa Rusya. Sa larangan ng teknolohiya, nahuhuli ang Rusya sa Ukraine sa bawat aspeto ng teknolohiya. Naalala ni Warburg ang simula ng digmaan. Noong unang ginamit ng Ukraine ang mga drone para labanan ang mga armor ng Rusya. Nang unang ipakilala ng Ukraine ang mga drone sa labanan, ang tugon ng Rusya ay pagtawanan ito, maliitin, at ipagpatuloy ang pagpapadala ng malalaking grupo ng mga tangke, infantry, at mga armored na sasakyan. Ngayon ay malinaw na kung paano iyon nauwi para sa Rusya. Mahigit 1,000,000 casualty lampas. 11,000 at 200 na nawasak na tangke at halos 23,000 at 300 na nawalang armored sasakyan. Nalaman ng Rusya na hindi nito kaya ang malalaking opensiba gamit armored sa labanang may drone, kaya ginaya nila ito. Nang makita ng Rusya ang tagumpay ng estratehiya ng Ukraine na dati nitong tinatawanan, ginaya na rin ito ng Rusya. Pero sa puntong iyon, nahuhuli na ang Rusya at lalo lang lumalawak ang agwat sa teknolohiya mula noon. Ayon kay Warburg, madalas hindi napapansin ng marami ang katotohanan yan. Madaling makita na nag-i-innovate ang Ukraine at ginagaya lang ito ng Rusya. Pero ang madalas hindi napapansin ay ang lalong lumalaking agwat sa teknolohiya ng Ukraine at Rusya sa bawat pag-ikot ng ganitong cycle ng pag-i-innovate at panggagaya, ayon kay Warburg. At ngayon ay umaabot na tayo sa puntong ang mga kalamangan ng Ukraine laban sa Rusya ay maaaring maging mapaminsala. Ang interceptor drone ng Ukraine ay napatunayan na sa labanan at bahagi ng kanilang armas. Gaya ng nabanggit, nasa malawakang produksyon na ito sa tulong ng kaalyado ng Ukraine. Tulad dati, sinubukan itong kopyahin ng Rusya.
Nahuhuli pa rin sila, kaya ang mga interceptor nila ay nasa testing stage pa lang. Ayon sa Forbes noong Setyembre, siyang mga Russian interceptor drone ay nakikitang ipinaparada lang o ipinapakita sa eksibisyon. Hindi pa naipakalat ang mga drone at posibleng ilang buwan pa bago ito magawa. Ang malaking puwang na ito ay nagbubukas ng oportunidad para sa Ukraine, lalo na sa paggamit ng long-range drone strike. Ang estratehiya ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan ay ang paulit-ulit na pag-atake sa mga oil refinery ng Russia, imbes na mga iisang strike lang. Umepekto ang estratehiya. 40% ng kapasidad sa pagra-refine ng Russia ay napatigil dahil sa mga drone na hindi napigilan ng mga interceptor. Pero hindi pa kaya ng Russia ngayon. At ibig sabihin nito ay may ilang buwan pa ang Ukraine para sirain ang infrastruktura ng Russia. Marahil hanggang sa hindi na ito maibalik sa dati. Habang gumagawa ang Russia ng sarili nilang version ng ginagamit ng Ukraine, naranasan na ito ng Russia dati. Binanggit ni Wahlberg ang Cold War sa pagitan ng United States at Russia at kung paanong nagtagumpay ang Amerika dahil sa kakayahan nitong mag-innovate. Isang halimbawa ay mula kay Chris Miller, may akda ng Chip War. Ayon sa ulat ng Taiwanese Commonwealth Magazine, ginamit ng outlet ang gawa ni Miller para ipakita ang halimbawa ng Texas Instruments na gumawa ng integrated circuit technology para sa pocket calculator. Nakita ng United States military ang potensyal ng integrated circuit kaya inatasan nila ang Texas Instruments na gumawa nito para sa kanilang pag-unlad. Ang Minuteman II intercontinental ballistic missile ang nagbigay sa United States ng kakayahang tamaan ang Russia mula sa mismong teritoryo ng Amerika. Kalaunan, nagkaroon din ang Russia ng sariling missile, ngunit nahuli pa rin sila. Makikita sa Cold War at digmaan sa Ukraine ang punto ni Wahlberg kung paano nalalampasan ng demokrasya ang mga diktadura sa aksyon. Hindi ginawa ng Texas Instruments ang integrated circuit technology dahil may nag-utos sa kanila. Ginawa nila ito dahil ang bagong teknolohiya ay may dalang malalaking gantimpala. Habang karamihan sa mga inobasyon ng Ukranya ay nakatuon sa digmaan ngayon, pareho pa rin ang pilosopiya. Hinahayaan lang ang mga innovator sa Ukranya na lumikha. Hindi sinasabihan kung ano ang dapat gawin. Ginagantimpalaan sila kapag nakapagbigay ng ideya na makakatulong sa Ukranya ngayon. Kung hindi nagkakaroon ng digmaan ang Ukranya, ang mga parehong innovator na ito ay gagawa ng iba pang uri ng mga produkto at makakatanggap pa rin sila ng kanilang mga gantimpala dahil nakatira sila sa lipunang pumapayag magparehistro ng intelektual na ari-arian at makinabang sa kanilang pagsisikap. Hindi nagbibigay ng ganitong oportunidad ang Rusya. Kinailangang magnakaw ng teknolohiya ng mga Soviet mula United States para makasabay sa Amerika. Noong Cold War, nakuha nila ito ngunit madalas silang bigong makagawa ng kopya ng mga inobasyon ng Amerika na kasing husay ng orihinal. Ayon kay Warburg, ang eksaktong parehong bagay ay nangyayari ngayon sa digmaan sa Ukraine. Ang mga bagong sandata ng Rusya ay parang murang kopya ng inobasyon ng Ukraine. Ang mga drone ng Rusya na ginagamit laban sa Ukraine ay kopya lang ng Iranian Shahed drones, hindi sariling inobasyon ng Rusya. Ang kaunting binago ng Rusya sa original na disenyo ng Iran ay malayo pa rin sa kalidad ng drone, cruise missile, at hybrid Flamingo weapon ng Ukraine. Limitado ang Rusya sa paraan ng kanilang inobasyon. At ganito na ito sa loob ng mga dekada. Ang dahilan ay nakaugat sa sentralisadong pamahalaan ng Rusya, gaya ng nabanggit kanina. Ang Center for Strategic and International Studies or Center for Strategic and International Studies ay masusing nagsuri sa mga issue ng Rusya sa isang artikulo noong Setyembre 2021 kung saan binigyang diin nito ang tatlong estruktural na hadlang sa lipunang Ruso na pumipigil sa inobasyon. Dahil gusto ng Rusya ang lokal na supply chain, hindi ito makakakuha sa maraming inobatibong pamilihan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, bumaba rin ang antas ng edukasyon, lalo na pagdating sa agham. At ang mga parusa mula 2021 ay nilimitahan ang access ng Rusya sa international na teknolohiya na pwede sana nilang gamitin para sa inobasyon. Ibinida ni Warburg ang isa pang issue. Mga oligarko, o ayon kay Warburg, ay mga napakayamang tao sa Rusya na umaasta parang mafia sa bansa. Lahat ng nangyayari sa Rusya ay may kinalaman ang mga oligarko. Parang may mafia-style silang raket ng pangingikil para kunin ang bunga ng pagsisikap ng magagaling
na Ukrainians at Amerikano sa kanilang imbensyon. Gaya ng sabi ni Warburg, para sa karaniwang tao sa Rusya, hindi naman ibig sabihin na walang inobasyon sa Rusya. Pero para sa karaniwang tao, hindi ganoon kalaki ang insentibo para mag-imbento. Maraming tao ang takot na baka ang tagumpay pa ang magdulot ng masama sa kanila. Iyan ay sintomas ng pamumuhay sa ilalim ng isang diktadura at oligarkya, kung saan ang mayayaman at makapangyarihan ay laging darating. Mas gusto nila ng mas malaking bahagi kaysa sa totoong nagpauso. Isipin mong nakatira ka sa lungsod na kontrolado ng mafia? Tanong ni Wahlberg. Mas pipiliin ba ng tao ang simpleng trabaho na di napapansin ng mafia? O mas pipiliin ba nilang magpatakbo ng matagumpay na negosyo na mapapansin ng mafia? Nag-aalok ng proteksyon kapalit ng porsyento? Iyan ang kinakaharap ng mga posibleng innovator sa Russia. Malibang piliin nila ang simpleng trabaho kahit kaya nilang mag-imbento ng teknolohiya. Ang panlipunang kalamangan ng Ukraine at ano ang magpapapanalo rito. Hindi nagkaroon ng tsansang manalo ang Russia sa digmaan dahil maling direksyon ang tinahak nito. Ang win-win 2030 na estratehiya ng Ukraine para sa pandaigdigang epekto ay perpektong halimbawa. Sa planong ito, binibigyan ng Ukraine ang mga innovator ng lahat ng kailangan para lumikha ng bagong ideya. Nagkakaroon ng access ang mga negosyante sa pandaigdigang merkado at infrastruktura para sa pananaliksik at pag-unlad. Tinutulungan ng Ukraine na maprotektahan at maipalakal ang kanilang intelektual na ari-arian. Ibig sabihin, tunay na natatanggap ng mga lumalahok sa programa ang perang nararapat sa kanila dahil sa magagandang ideya. Ito ay isang programang nilikha ng Estado. Pero ang mga produktong lalabas mula sa programang ito ay hindi pag-aari ng Estado. Iyan ang pagkakaiba. Sa Rusya, ang katulad na programa ay mangangailangan na ang karapatang ari sa anumang kapaki-pakinabang na resulta ay mapunta sa Estado. Malamang maliit lang ang bayad sa nakaimbento ng produkto. Hindi magwawagi si Putin sa Ukraine dahil mismong lipunan ng Rusya ang nagpapahirap para sa bansa na makamit ang teknolohikal na kahusayan. Laban sa ibang mga bansa, maaaring hindi iyon naging problema. Pero sa Ukraine, humaharap ang Rusya sa isang kalabang mabilis mag-adapt sa mga nakikita nito at may magagaling na isipan. Espasyo, oras, at insentibo ang kailangan nila para malikha ang kailangan laban sa kalaban. Tandaan, hindi kailangang wasakin ng Ukraine ang Rusya para manalo. Sapat nang gamitin nito ang teknolohikal na kalamangan para pahinain ang Rusya hanggang hindi na ito makalaban. Kung gusto mo ng ebidensya na epektibo ang estratehiyang ito ng pagpapahina dahil sa inobasyon, tingnan mo lang ang sitwasyon ng gasolina ng Rusya. Desperado na si Putin, kaya humingi siya ng tulong sa Belarus matapos makuha ng Ukraine ang lahat mula sa Rusya. Panoorin ang aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang video kung paano makalamang ang Ukraine laban sa Rusya.